Sa isang makulay na hardin na puno ng buhay, nakatira ang isang maliit na lamok na nagngangalang Milo. Si Milo ay hindi tulad ng ibang mga lamok. Siya ay may malalaking mata na puno ng kabaitan at isang matamis na ngiti. Ngunit sa kabila ng magandang hardin, si Milo ay madalas na malungkot. Wala kasi siyang kalaro. Ang mga paru-paro ay masyadong abala sa paglipad. Ang mga palaka ay abala sa paglukso at ang mga ladybug ay laging may sariling lakad. Isang hapon, habang si Milo ay malungkot na nakaupo sa isang dahon, napansin niya ang isang magandang bulaklak na rosas. Ang bulaklak ay mukhang nalalanta at malungkot. Lumipad si Milo palapit at nagtanong, "Bakit ka malungkot? Magandang bulaklak." Bumulong ang rosas, "Kailangan ko ng tulong para maikalat ang aking pollen sa ibang mga bulaklak, pero walang gustong tumulong sa akin." Nag-isip si Milo. Naalala niya kung paano kinukuha ng mga paru-paro ang nektar at di sinasadyang nadadala ang pollen. "Maaari kitang tulungan," masayang sabi ni Milo. Dahan-dahan siyang lumapag sa gitna ng rosas at maingat na kumuha ng kaunting pollen gamit ang kanyang maliliit na paa. Pagkatapos, lumipad siya papunta sa kabilang bulaklak at iniwan doon ang pollen. Ginawa niya ito ng paulit-ulit mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa. Habang siya ay lumilipad, isang mahiwagang kislap ang sumusunod sa kanya na parang alikabok ng bituin. Ang mga bulaklak na kanyang dinadapuan ay tila mas nagiging matingkad at masaya. Napansin ito ng mga paru-paro, palaka at ladybug. Namangha sila sa ginagawa ni Milo. "Wow, Milo! Tinutulungan mo ang mga bulaklak!" sabi ng isang paru-paro. "Ang galing mo!" sigaw naman ng isang palaka. Maya-maya lang, lahat ng mga insekto at hayop sa hardin ay lumapit kay Milo para magpasalamat. Mula noon, hindi na muling nalungkot si Milo. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan at sama-sama nilang pinananatiling maganda at masaya ang hardin. At sa paglubog ng araw, habang ang mga bituin ay nagsisimulang kumislap sa langit, si Milo ay masayang lumilipad sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan. Alam niya na kahit gaano kakaliit, kaya mong gumawa ng malaking pagbabago sa mundo. Ang hardin ay naging mas masaya dahil sa isang mabait na lamok na nagngangalang Milo. Kaya matulog na ng mahimbing mga kaibigan. At tandaan, laging may paraan para makatulong.